pangalawang bahagi na tayo ngayon ng ating pag-aaral sa pathologies on the various organ systems sa katawan ng tao. But before we do that, siguro po mayroon lang konting paalaala po dito. Number one, ayan, paalala po, no? You are required or may changes po yung inyo pong submission ng requirements. Ano po, effective tomorrow. Kung kayo po ay hindi pa po nakapagpadala ng inyo pong mga documents, when we say documents, ito po ay para sa DOH licensure examinations. Effective tomorrow, kung kayo po ay magpapadala, wag nyo na pong isend sa Gensan. Ano po? Padala nyo na po dito sa address na ito. It's care of kay Gemma Eugenio, yung aking sister-in-law. At ang address ay lot number 1, Block 12, Crispina Street, Chris Marcel Subdivision, Talos 2, Las Piñas City, Metro Manila. Ang kanyang contact number, kasi kailangan ito sa LBC, 0916-706-9445. Ayan po. So paki-screenshot na lang po no nung contact detail na ito para alam nyo kung saan nyo ipapadala. Huwag nyo na pong i-forward sa Gensan. Kasi like what I said, Lord willing, baka nasa Manila na ako ng April 1. No, I'll be actually may flight na ako ng April 1 for Manila. Kaya doon ko na lang abangan yung inyong mga documents to be submitted dito po sa address na nabanggit po natin. Ano po? Ayan, paki-screenshot na lang po yung address na ito. Although naka-post naman ito sa ating pong group chat. The next one is I would like to make a reminder sa inyo pong exams. Okay, ang inyong final exam which is graded ng microbiology and pathology would be on March 28. Ito po ay 12 o'clock to 1 p.m. That's Friday. And then yung inyong final written exam, ito na po yung lahat na napag-usapan na po natin, na tackle natin mula Module 1 hanggang Module 5. Ito ay ngayong Saturday. Ito po ay sa March 29 at I'll give you 2 hours to do this, no? From 12 o'clock to 2 p.m. ng Saturday. That's March 29. And then, para naman sa lahat na magre-retake because siguro by then malalaman nyo na kung kailangan nyo mag-retake. Ang schedule po ng retake po natin ay March 1, sorry, April 1. April 1, 12 o'clock to 1 p.m. Kaya lang po, tulad ng sinabi po natin na this is a matter of policy na lahat ng retake, meron kayong asikasuhing 300 na examination fee. Retake fee, hindi examination fee. The exams are free but except for the retake, no? Because there are a lot of tweaking that we need to do para po namin kayo magawan po na inyo pong special exam. Ayan po. Ngayon, I would know din kung lahat ba kayo magti 12 o'clock to 1 p.m. or mayroon naman iba siguro baka sa ibang subject, mayroon tayo ibang schedule na ibibigay. Antabayanan nyo lang po kung saan kayo nag-fail. And then, like what we said, you have to pass all our tatlong graded exams natin. Ano po? And you have to have an average of 75% for us to be able to recommend you for DOH. Or dalawa po yan, by the way. There are some of you who are not keen into pursuing your LMT program, no? Ang sa iba sa inyo okay na po yung level 1. So kung nais niyo po kahit na level 1 ay magkaroon po kayo ng certificate of completion, kayan po. Kailangan isettle niyo lahat ng payments and then ipasa niyo po ang lahat po ng ating pong hinihinging yung ibibigay na exams and even the submission of your video materials. Ayan po. Kung hindi nyo po makukomply, kung may kulang po kayo sa mga nabanggit, ang amin lang po maibibigay as Certificate of Attendance. Okay? Certificate of Attendance. Ibig sabihin, nakapag-attend kayo ng level 1 and then isa-cite lang namin kung ano mga topics, mga units at ano mga subjects ang hinandal nyo po roon. But that's only what we can give you. Pero if you would like to pursue your level 2, which means this is in preparation para sa inyong DOH massage licensure examinations, then you have to comply level 1 and then comply also your requirement for the level 2.
Ayan po. Malinaw po yon. Do you have any clarification on that? Okay. Kung mayroon po kayong mga ibang tanong, pwede natin PM nyo po ako no, para mas rekta ko po masasagot yung inyo po mga concern pertaining to what we have just talked about. Okay, tuloy tayo. So here we are now, tuloy tayo sa ating pathologies. Yesterday, we have talked about the pathology of the musculoskeletal system, and then pinag-usapan din natin yung integumentary system. And like what we have said, hindi naman kailangan nating usisain ng husto yung iba't ibang mga conditions, no? Yung ibang mga diseases na nakatala sa ating o sa inyo ating manual. Hindi naman talaga natin kailangang i-detalye ng gusto. Ang mahalaga lang is we would identify what these diseases are and what are the appropriate massage procedures that we might do. No, although hindi naman natin lahat talaga kasi like for example, kapag ang mga cases ay may kinalaman po sa mga veins, things like those, we wouldn't know, hindi naman natin alam. But provided that we know what these conditions are, then somehow alam din natin kung ano yung maging approach natin when we are asked by DOH, no? Kung whether or not pwede bang masahiin, hindi ba pwede masahiin, whether or not kung ang case ay nasa acute stage or nasa subacute stage, yung mga ganon, no? So, mahalaga po ay maunawaan po natin yung mga bagay patungkol po dito. Okay. So here we are ngayon sa pathology, like what we have also mentioned to you when it comes to the pathology. These are diseases. Ito yung mga health conditions na nagfo-fall sa bawat organ systems at tinitingnan natin kung paano natin ito ma-address. Okay? So first in the list is under the circulatory system is yung hypertension. Okay, hypertension is mataas ang presyon. Okay, hindi yung mataas ang dugo. Mataas ang presyon. This is the technical term for high blood pressure where when the systolic or diastolic is higher than 140 over 90. Because if you notice, di ba yung sa ating early discussion on the normal blood pressure, it should be within the range ng 120 over 80. Diyan po naglalaro po yan. Otherwise, it becomes what? It becomes hypertensive. And the only way to identify is by taking the BP apparatus. Yun po yung gagamitin po natin. At ang tanong dito ngayon is massage indicated or contraindicated? Okay, sabi nga po dito, for clients taking hypertension medication, massage is contraindicated. Okay, now, if the hypertension or yung kanyang yung data niya is nasa borderline level or nasa category po ng mild hypertension, sabi nga po massage is indicated. However, you have to take note, there must be a medical approval. So sino po magbibigay po ng approval na yan? Ito po ay ang ating pong doktor, no? Ang ating pong medical practitioner. Sila lang po ang pwede po niya. Otherwise, wag po tayo mga has na gawan po natin ng mga iba't ibang style po na masahe yung ating pong client. Okay. The next one here is, okay, thrombi or emboli. Ayan, ito yung uri ng sakit ng dugo, no? At stationary clots o may pamumuo ng dugo, no, sa ating blood vessel sa blood vessels, sa ating pong lungs, no? Sa lungs po natin, sa baga, and usually composed of blood but may also be caused by fragments of plaque. Plaque po yan, wala pong Q, or air bubbles, tumors, or bone chips. Ayan po, ano po yung sintomas po niya, no? Ang pasyente po na who is undergoing this kind of a disease is meron po siyang kahirapan po ng paghinga, no? May nararamdaman po siyang chest pain, coughing of sputum that is streak streak with blood, no? So ibig sabihin no, may yung kanyang tawag niyan, yung kanyang dura, mayroon pong makikita kang parang ano po, hibla hibla po ng dugo.
Ayan po. Question, is massage indicated or contraindicated? Since this is a medical condition, sabi po ng Department of Health, massage is systematically contraindicated, meaning you do not apply any form of massage. Okay? Lalo na po na may kinalaman po ito sa blood clotting. Okay. The next one is varicose veins, ugat, no, na may bukol-bukol. Ito yung nasa paa. Normally sa paa po yan are swollen twisted veins and usually occurring or occurs o matatagpuan sa lower leg, no? Lalo na yung tinatawag na spider veins. Question, is massage indicated? For severe varicose veins, massage is locally contraindicated, which means iwasan po natin yung area na mayroon po nakaulbo na mga veins, no? Na mga ugat. Ayan, iwasan po natin. For mild varicose veins, massage is indicated, but you have to do it with mild strokes, Ako no? bala yun, Avoiding deep strokes. Ayan. Next, thrombophlebitis. Okay, ito po yung or sometimes called as deep vein thrombosis, no? Pamumuo pa rin ng dugo. These are inflammation of the veins due to blood clots, usually occurring at the legs or the pelvis. So, ayan, another form of clotting pa rin. Ang sabi nga dito, massage is contraindicated. Whether that's systematically or not, I do not know, pero malinaw po, hindi po recommended ang massage po sa ganitong condition. Okay. Next, heart attack. Oh, ito po medyo ano na po to, napakaselan po to. This is myocardial infarction or MI. Ang ito po yung meron pong cause po ng damage sa sa heart muscle dahilan po sa blood clotting or plaque, yung mga debris na dumadaloy sa ating mga ugat, no, na nagko-cause ng clotting, no, ng hindi pagdaloy ng dugo na maayos at nagkaroon po ng atake sa puso, no, hindi na makapag-function na maigi yung ating puso. So ayun po, is massage indicated? Wag na natin pong pag-usapan po yun. Napakadami po niyan for as long as it's an issue on heart attack. Sabi po ng DUH, massage is systematically contraindicated. Ayan. Ano po ang indication po pagka nasa massage room na po tayo na ang client po natin ay maaaring may heart attack, no? Ayan po. Pagka ano po, minsan naman kasi nagko-collapse na lang 'yan no? Lalo na kung massive yung atake sa puso, nagko-collapse na lang po 'yan. Minsan naman ay meron lang pong paninikip ng dibdib, may mga gano'n, no? Pero 'yun, sintomas na po 'yun, no? Maari na pong lalala na po yung situation. Kaya ang sabi po ng DOH, once a patient is diagnosed na may heart attack, that means kailangan po siyang dalhin sa ospital. Huwag niyo pong ipalagi pa po sa massage clinic, no, sa ating pong spa, sapagkat ito po ay fatal pagka hindi na-address ng maayos at hindi naagapan ng maaga. Okay? For complete recoveries, pagka nagkapag-recover na po siya, yun po nakikita na po natin minsan sa mga kakilala po natin, no, nakakapaglakad na po kahit papaano, although medyo may kunting dysfunction sa katawan, pwede pong masahiin yung client. Yet, tulad po sinasabi ng DOH, kailangan po ng medical approval. Okay. Bruise and hematomas, pasa. Ayan, common skin injury that results from breakage of tiny blood vessels with the blood leaking under the skin. Okay, so yung mga bruise po, I think na-discuss din natin ito sa integumentary system. Kapag may bruise, ayan po, ang massage po, sabi po dito is indicated. However, pag acute po na hematoma, massage is locally contraindicated, meaning iwasan po yung affected area sapagkat maaari pong lumala yung pasa na yan. Okay, so tandaan po natin, ngunit pag subacute, like what we've said, days had passed, medyo humupa na yung mga pasa na yan, then, ayun, locally contraindicated. Sa acute pala, locally contraindicated, nakakalito Pag subacute tsaka acute, locally contraindicated. Alin ba talaga, kuya?
Mm-mm. Anyways, pagkapasa, yun na nga po, the safest thing to do is avoid that area and then we can do the massage on other parts of the body. Ayan, I'll check on that later, sorry. Bakit na doble siya? Headaches, sakit ng ulo, is a pain of discomfort in the head or face area. And there are two types of headaches. Meron po tayong tinatawag na migraine, tension, and cluster. Headaches can vary, can be primary or secondary. Pag sinabi natin primary, yun po talagang unang ano po, no? Yung main cause ng headache is yung kanyang migraine. Secondary probably is because of the yung client ay undergoes parang isang tensionadong sitwasyon. Ayun, no? And tension headaches may be bilateral, ibig sabihin nun, dalawang side yung masakit, no? Vascular headaches are often unilateral and have a throbbing pain, no? Lalo na po yung migraine, no? Throbbing, pag parang nararamdaman mo yung pintig, yung gano'n, no? Yung pain na sumasabay doon sa pintig na nararanasan po ng ating client. Question, is massage indicated? Sabi nga po dito, for tension headache, massage is indicated. Yun, tulad sinabi po natin, kapag tension ay sumakit lang yung ulo dahil po sa may kakulitan yung ating kasama sa bahay, yung mga ganon, ano? So, pwede naman masahin po yan. However, sabi nga po dito, for vascular well, headache at subacute stage, no? Vascular headache na subacute stage, yung sinabi na po natin, katulad po ng migraine, kinakailangan po ng masahe, o pwede po masahe kapag lumipas na po yung ilang araw. For nervous and infectious headaches, or infectious related headaches, massage is contraindicated. Ito naman po, no? Yung qualifier niyan, kapag may kinalaman po sa nerves yung kanyang headache or may kinalaman po doon sa infection yung headache na yan, then massage is contraindicated. Ayan po. Carpal tunnel syndrome, ito po ay malimit sa mga nag-oopisina, yung nagmamasahe, nag-type ng matagal, no, ng ilang oras. Yan, nagkakaroon po ng inflammation po yung carpal tunnel. At yun nga po, no, may pamamanhid sa kamay. And it's a common conditions na ang kanyang manifestation ay mayroon pong tingling, no, pangingilig na pakiramdam, numbness, and pain na maramdaman po sa bandang dito po sa kamay po ng carpal tunnel po ng ating pong client. Question, is massage indicated? Sabi po, massage is indicated but again, it has to be done with caution. No, ibig sabihin nun, pag-iingat kasi baka magkakaroon po ng complication. And it is necessary to get a medical doctor's diagnosis in order to know what to do, particularly kung ano po yung cause ng kanya pong CTS or carpal tunnel syndrome. Ayan, pamilya ba kayo sa mukhang ganito? Yan, this is insomnia, a common sleep disorder. And ano yun po, pagka sinabi pong insomnia, yung client po natin may kahirapan po siyang matulog. And then kapag natulog po, nagising, hindi na po siya makatulog ng uli, na mag-uli. Or kung nakatulog man siya, hindi naman po yung parang ano lang, tulog, parang tulog manok, yung sinasabi. Madaling magising, no? Madaling ma-distract and then hindi na makatulog, paikot-ikot na lang siya. Now, question, when can you say a person is undergoing insomnia? Kailan sa tingin nyo? Antoinette S., kailan mo masabing ang isang tao ay may insomnia? Busy si Antoinette na ngumunguya-nguya pa siya. Okay, anybody else? Yan, sabi ni Oliver, kapag kang kanyang condition ay umabot na po na maraming taon, ha, hindi po yung iniwanan na ng jowa, yun, hindi nakatulog magdamag, hindi po insomnia ang tawag po dun. Ano po yun, heartbroken po yun, no? Hindi po yun insomnia. Pero kapag kayong ganitong problema ng pagtulog ay umaabot po ng mga ilang taon, hindi lang po months, no, but even years, then this could be, yun na po, may tuturing po natin na clinical insomnia. Is massage indicated?
Ang sabi po ng kagawaran ng pangkalusugan, yes, pwede pong masahe sapagkat ang masahe po, lalo na po pagka masarap po yung hagod, no, maayos po yung hagod, ito po ay nag-i-induce ng sleep, no, ng pagtulog. The next one here is paralysis. Oops, sandali po. Nandun na po tayo. Nasa nervous system na pala tayo, ah. Sorry, ah. Oo nga po. Okay, okay, okay. Sige po. Dire-diretso tayo. Okay, nasa nervous system na tayo by the way. At ang sumunod po ay, ayan, ito po ay patungkol naman sa pagkaroon ng paralisa, no? So this could be an effect of yung atake sa puso, no? Uh, ito po yung pagkakaroon ng complete or impartial loss of muscle function or muscle lasa na sinasabi, no? Na kung saan ay hindi na makakilos na maigi. And the one that we can see here in our image, this is Bell's palsy, no? Hindi niya nagsasagna yung mukha niya, hindi na siya, no, hindi na makapag-function na maayos. Okay? And paralysis could happen or be bilateral or unilateral. Ibig sabihin one side or two sides. And in this illustration, what we can see is Bell's palsy. This is a temporary paralysis of facial muscles resulting in facial drooping. No, nakalaylay yung mukha, nakaganon, no? So that's drooping. Hindi na siya maikilos na maayos. Question, is massage indicated or contraindicated? DOH says massage is indicated, no? Kapag ka Bell's palsy, lalo na yung condition. So, pwede pong masahiin. Anong klaseng masahe pwedeng gawin? Pwede bang taputment, no? Pak, 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 ganon. O, pwede po siguro yung, ang tawag dito, kung maalala nyo, raindrops, no? O pwede po yung raindrops, but yeah, ganun po, no? Depende po yan sa ano. Hindi lang pwede po siguro, I don't know, friction. You could do friction, pero superficial layer po yung friction. So, wala masyadong effect yung friction dito po. Yan. The next one is epilepsy. This is a seizure disorder. Yung pangingisay, no? Pak, gumaganon, humingisay yung client natin. Okay, so this is a disorder of the brain, and when a person is diagnosed with epilepsy, then they have, it must be two or more seizures, no? Ibig sabihin nun, paulit-ulit po yung kanyang atake ng pangingisay. Question, is massage indicated? Ang sabi po ng DOH, massage under the seizure disorder, yung kumbaga nasa gitna po siya ng pangingisay, hindi pwedeng masahiin. Okay? Huwag niyo sabihin sa client na sandali ha, relax lang, mamasahin ko po kayo habang nangingisay kayo. Hindi pwede po 'yon. Okay. So after the seizure disorder, ibig sabihin nun, it takes already mga siguro 1 hour siguro na nawala na po yung atake. Yan, pwede, yung pangingisay, pwede na po yung masahiin. Okay, massage is already a safe thing to do. Now we go sa respiratory system. Ang bilis natin, ano po? Okay, kanina lang nandun tayo sa nervous system, ngayon nasa respiratory system. Now, respiratory system, as if you remember, it has something to do with the breathing, no, involving the lungs. Ngayon po, ang una pong condition na mapapansin po natin dito ay yung influenza or flu or trangkaso. At ito po ay highly infectious, no? Pagka flu, nako, nakakaano po 'yan, nakakahawa po 'yan, no? And it attacks the cells in the upper respiratory tract and respiratory tract, and katulad po halimbawa ng ating ilong, ng ating pong lalamunan, at higit sa lahat yung ating pong baga. So ano po yung mga sintomas niyan? Yung panghihina, mayroon pong lagnat, inuubo, masakit ang ulo, at yung kasukasuan din, no? Masakit din siya, no? So yun po ay sintomas po ng flu. Ngayon ang tanong, pwede bang masahe? Well, as the says, wag nating mamasahiin, no? Kasi like what we have mentioned, this is highly infectious. So massage is systematically contraindicated. Another example po, another condition or disease, which is we can see here, pneumonia. This is an acute respiratory infection that affects the lungs. Ibig sabihin po noon, nagkakaroon po ng infection po sa baga, no? And ano po yung mga sintomas noon, yung mga pag-uubo at yung kanyang mucus, yung kanyang tawag ng plema po niya ay greenish or sometimes yellowish or mayroon pong streak of blood.
And yun po, mayroon po siyang nararamdamang panginginig, hindi po pangingisay, no? Panginginig, hirap pong huminga, no? Lalo na kung umakyat sa hagdan. So yun po ay pneumonia at ang sabi po dito, symptoms, well, of course, sa tanong na masas ba ay pwede pong gawin ang masahe sa isang tao po na may pneumonia since this is an acute infection? Sabi po na sa acute stage, massage is highly contraindicated, systematically contraindicated because as we have mentioned, the pneumonia is an infectious disease. Okay? However, kapag nasa non-acute stage, ibig sabihin nun, mayroon po siyang pulmonya pero hindi po nasa acute stage, hindi po nasa kasagsagan po ng atake, medyo kumalma ng konti po yung kanyang infection, then pwede po masahe po, no? I do not know kung paano i-reconcile kasi nakaka-infect nga to. Pero sabi nga po dito, pag non-acute stage, this is indicated. Probably ang assumption ko is under medication po yung client o yung patient, no? Yan, medyo safe po tayo doon pagka under medication. Other than that, wala naman siya binabanggit. Okay, so here we are now. Andito na tayo ngayon sa digestive system. Ayan. Palapit na tayo sa dulo. Okay, ano po makikita po natin sa digestive system po? Mumps, yung beke, no? Beke 1, beke 2, yung mga ganon. This is contagious. And nga po, yun yung cause po ng pagkakaroon ng swelling, no, sa parotid salivary glands dito sa may ano po malapit ah, sa glandula po na nagkukos po ng laway, ano, nasa mukha. And yan po isa pong dahilan o isa pong risk po niyan ay lalo sa kalalakihan po yung pagkakaroon po ng pagkakabaog. Ayan po. So ang sintomas po ng beke o ng mumps ay lagnat, headache, sakit sa ulo, muscle aches, and even tiredness. Question, is massage indicated? Pwede bang massage po dito? Ang sabi po ng DOH, massage is systematically contraindicated. Why? Because of the word contagious. No, nakakahawa po siya ng infectious disease. Kaya hindi pwede po. So malalaman mo naman pag malayuan pa lang, di ba? Pagpasok pala ng client na medyo iba yung uhugis po dito, nako, beke po yan. So, kailangan po iwasan po natin. Okay, ang sumunod naman po ay pathologies of the infection o endocrine system. Lapit na tayo. Pakunti ng pakunti na lang, no po. So, pathologies of the endocrine system, muli sinabi po natin, pag pinag-usapan po ng endocrine system, ito po ay nagpuproduce po ng iba't ibang mga hormones, iba't ibang mga enzymes na sanhi po o na may nagkukos po ng growth, ng development ng isang tao, ng sexual maturity, things like those. Yun po yung endocrine system. So, ang unang halimbawa po ng condition na kailangan natin bibigyan ng pansin is yung diabetes mellitus. Mellitus, yan. DM, or in other words, diabetes, is a disease of inadequate control of blood levels, not blood vessels, blood levels of glucose. Yan po, no? So marami po yung causes, but the most common is the type 2 diabetes caused by both lifestyle and genes. No, pag sinabing lifestyle, kapag yung tao po ay mahilig po ng kumain ng matatamis, no? Puro matatamis, no? Yung kanyang, ang tawag nyon, yung kanyang, ano tawag nyo sa ngipin na yon? Sugar tooth ba yon? Sweet tooth, eh. Sweet tooth. Yung pagka ang tao po ay may sweet tooth and then hinayaan niya na lang na kumain ng kumain. Ayan po, nagkukos po siya ng tinatawag po natin na diabetes. Ano po? For a while. Ayan po. So in this image, we can see there are many symptoms. Yan. Pagka may sugat, mabagal na gumaling, tapos yung madalas nauuhaw, bumababa yung timbang, no? Yung tsaka yung tingling sensation, yung anong tawag niya, para may tusok-tusok na naramdaman, malabo yung paningin,
extreme fatigue, hindi malaman, pagod na pagod, wala namang ginagawa, yung ganun, laging gutom, ayan, at madalas umiihi, no? So yun po yung mga indication ng ang pag isang tao po ay dumadaan po sa ganitong kondisyon ng diabetes. Ang question po is massage indicated, sabi po ng DWH, massage is indicated for diabetes, for diabetes mellitus, provided that the body tissues are healthy and medical clearance is granted. And again, kailangan po natin ng pahintulot mula sa ating pong mga doktor, no? Para mabigyan tayo ng clearance, pwede pong masahihin. Pero yung iba naman ay tumatakas, sila po yung nagpapamasahe kahit na po walang clearance coming from the doctor. That's why I have always been saying and over again, lalo na po pag kayo po ay operator po ng mga spa, mahalaga po na kayo po ay mayroon po nakaantabay na mga waiver. No, kapag kasi may mga ano kayo, lalo na pag first time yung client niyo, hindi niyo alam po yung kanila po mga totoong health condition. No? Para safe po sa side po natin, kailangan po mahalaga na papirmahin po natin sila ng waiver. Ayun po, lalo na po pag may mga ika nga undeclared na mga health conditions yung ating client. Okay. So question is massage indicated? Yan, tulad po sinabi po natin, indicated po yan for as long as mayroon pong clearance coming from a physician. Okay, yun lang po ang sa ano natin, ano, yun lang po yung sa ating pong condition dito po sa endocrine. Now, we proceed sa kunti na lang po sa ating pong excretory system. This is going to be the last, no? Urinary tract infection, o UTI, ayan, napag-usapan na po natin kamakailan na pag UTI po, ito po ay sanhi po ng bakterya at yun po, nagkakaroon po ng infection at yun po ang sinasabi po dyan, no? Ang sintomas po ay pagkakaroon ng pain at burning sensation, no? Lalo pag umiihi. And then frequent ang ihi na yan at kung susuriin mo yung ihi, medyo may pagka malabo-labo, malabo po, malabo-labo. Malabo po yung ihi, no? Yung anyo ng ihi. Okay, question is massage indicated? It says for acute stage, massage is systematically contraindicated. No, pagka medyo malala na po yung UTI infection, hindi po pwede pong masahiin po yung client. However, kapag ito ay naging subacute, no, it falls under the category ng subacute stage, then pwede na po masahiin yung client, lalo na kung wala na po siyang mga indication, no, until the signs of infections are gone. Okay. Next, kidney stones. Ito po yung mga bato sa bato. Ang ganda, no? Ang ganda ng katawagan niya, bato sa bato. Okay, it's a solid mass made up of tiny crystals and one or more stones can be found in the kidney or ureter at the same time. Ito po ay nagkukos po ng matinding sakit, no? Lalo na ang pakinamdam po ay sa bandang likuran, no? Dito sa may lumbar area, dito sa may singit at maging sa balakang. Ayan po. Question, if is massage indicated? Sami po, during a renal colic o ibig sabihin nun, sobrang tindi ng pain na nararamdaman ng ating pasyente, then it means for us na nagmamasahe, this is a sign or indicator na contraindicated ang masahe, no? Without renal colic, meaning to say, wala masyadong naramdamang pain. Hindi, wala talaga naramdamang pain. Hindi yung wala masyado. Okay, pagka wala nararamdamang pain in spite of the diagnosed na condition ng kidney stone sa katawan ng patient, pwede pong masahiin. Pwede pong masahiin. Ano po? And even no need for a medical clearance at that. Okay. Ang sumunod naman ay renal failure. Ito na po ay condition in which the kidney stop working. Okay? Ang kidney po ay hindi na gumagana na maayos, no? At ang isang sanhi probably niyan is na overwork na po yung kidney, lalo na po yung mga kababayan po natin na madalas mahilig pong uminom, no? At naaabuso nila yung kanilang kidney. Ayan. And hindi na niya kakayaning magtanggal, no, mag-filter ng mga waste products, no? And extra water from the blood balance
uh, body chemicals, no? So ibig sabihin po noon talagang ano na, bigong-bigo na siya, no? Hindi siya bigo sa pag-ibig, kung hindi bigo po siya sa bato. Ayan po. Ang tanong, pwede bang masahin o hindi masahin? Sabi po ng DOH, kapag acute renal failure, matindi na yung kanyang pagkabigo, no? Yung matindi na yung hindi niya pag maka-function na maayos, yung kidney na ito, whether that's the left or the right part, sabi po ng DOH, massage is systematically contraindicated. Yan po. However, kapag chronic renal failure, ibig sabihin po noon ay lumipas na po ng mga ilang linggo, ilang buwan po. Meron po siyang ganong condition, subalit ayun, tuloy pa rin pala. For as long as chronic renal failure, systematically contraindicated pa rin. So walang kapag-apag-asa pala mga kaibigan at mga kapatid. Kapag ang patient po natin ay mayroon pong kidney failure. Yan. Okay? So whether that's acute or that's chronic, no way. No, no way. Wag nating mari po kasing lumala yung kondisyon. Ayan po. Ayan, so I think we're done with our pathologies on the excretory system. May dagdag kaalaman lang po tayo na pag-uusapan, panandalian po, common pathologies like alcoholism, ito po yung pagkaroon po ng addiction sa alak. Ayan po. Kasi minsan ang tanong sa atin, Sir, pwede bang masahiin po yung patient o yung client po na nakainom? Anong sagot nyo dyan? Hindi, sir. No po. Hindi. Okay. Minsan naman kina-qualify ng iba, kung inyo napansin, di ba? O nakainom ako, hindi naman ako lasing. O yan. Siguro balansin natin, ano? Nakainom siguro na isang shot. Yan. Pwede siguro ganun. Pero kapag langong-lango na siya, yung pag uminom, ganun, pag tumagay, ganun na, no? Ako dati, ganun ako eh. Pag nalasing ako, ganun na. Hindi pa ako lasing, yung ganun. Ang sabi po ng DOS, hindi po pwede, no? If currently under the influence of liquor, hindi po pwede po yung masahe po. Okay? For alcoholics not under influence, massage is indicated. Talaga ang tindi ng term niya, alcoholics, no? So, maaring lasinggo siya pero hindi naman siya nakainom, pwede ang masahe. Oo, pero kung lasinggo siya at nakainom siya at yung pagkainom niya ay medyo aligaga na siyang uminom, di niya na alam kung saan ito tutungga yung ganon, hindi na po pwede. No? Hindi na pwede. Next, tingnan po natin, silipin natin yung sumunod na condition. Bawal. Yan, kunti lang po to. Uy, wala na po. Tapos na pala tayo doon. No? Yun lang po yun pala yung isang ano lang po. Kasi that's the common question that we get. No, people are asking, Sir, paano pag nakainom? Pwede po. So, ang balance lang po natin, kapag nakainom ng isang shot, pwede pa naman yun, no? Pero pag langon-langon na sa alak, yun na po yung sinasabi po natin, hindi po pwede sapagkat magkakaroon po ng complication po yan, no? Ayun po yung kanya pong ano. Ang tanong ni Ems is papaano daw kung amoy alak? Kung amoy alak, yun ang tanong lang naman talaga kasi isang sip lang amoy alak na niyan eh, di ba? Ako pagka nakainom po ako nung araw po ha, hindi ngayon. Nung araw po pag nakainom po ako, kahit na kunting-kunti lang, no? Yan yung baso ko. Baka kunti lang na inom ko, ano po nangyayari? Namumula agad ako, no? Ah, madali akong tablan, no? Namumula. Pero hindi pa ako lasing noon. Hindi pa ako lasing noon. Hindi pa ako ganun tumagay. No? Ano pa? Kailang yun nga namumula agad. So yung pagkaganon, sabi ng DOH naman, hindi pa naman yung malala na wala naman siyang sinabi, no? Pero in-explain ko lang. Hindi pa naman malala po yung ganon. Ang what we're saying here is yung influence talaga na matindi na po. Yun po yung talagang pinaka-iiwasan po natin. Okay. So, do we have any question or clarification? Kasi this is going to be the last topic natin under the microbiology. Akala na iba sa atin siguro, marami pa to, pero konti na lang po to mga kaibigan. Do we have any clarification before we proceed? Silipin natin ng konti yung massage therapy infection control program. Wala na po. So ang titingnan nyo lang po sa pathologies of ano po ha, yun lang yung titingnan.
regarding the pathologies of various organ systems. Tingnan nyo lang po kung saan po doon o saan po napag-usapan natin at ano po ang mga recommended na procedure. Kung pwede bang masayin, hindi pa pwede masayin, given the situation like ito ay chronic, ito ay acute, is subacute. Tingnan nyo na maigi doon, no? And then, of course, you try to just, ano na lang po, uh, you just try to have a deeper understanding na lang kung ano yung masahe na pwede nating gagamitin. Okay? Ayan po. Ayan. So, I'm looking at your chat, no clarification. Okay. Uh, ayan po. So, wala na po tayong tanong at tutungo na po tayo sa pinakahuling bahagi po. Ilang huling yugto ng ating pong, kaya pa ba? Ano na natin, tingnan natin na mabilisan po. What do we mean by massage therapy infection control program? Ito po yung nilabas po ng DOH na ano po ang gagawin po natin kapag nakapag-encounter po tayo ng infection. Oh, well, of course, not necessarily na mayroong infection, but even how to prevent infection from coming in, no? Tulad nung binabanggit natin, nasa crucial end kasi yung ano, yung buhay natin bilang nagmamasahe, minsan po buwis buhay po tayo. Kasi hindi po natin nakikita po yung mga mikrobyo, hindi po natin nalalaman kung ano yung talagang health condition ng client natin. So may mga ganong mga sitwasyon na talagang kailangan ng kaukulang paghahanda, no? Ayon sa DOH. So let's take a look at that, no? Kahit na mabilisan lang. Ay, sandali. Wala pa pala. Wala na pala to. Ano na lang to pala. Patalastas lang pala to, no? So, ayun po. We are at the end of our slide and that will be by tomorrow. Pag-usapan natin bukas yung ating pagpapatuloy. Ito na po yung tandaan nyo po, huli na po ito na discussion natin under the microbiology and pathology and we'll be discussing by tomorrow what are the infection control program ayon po sa kagawaran ng pangkalusugan na kinakailangan tayong maging aware, no? Kinakailangan nating maging alam natin kung ano po yung ating pong gagawin. And if we could finish this early, I will give you more time to do your study already, no? Kasi tulad ng sinabi po natin, ang inyo pong final exam would be this coming Friday for the microbiology and yung final exam po natin ay gagawin ngayong Saturday. Okay, so do you have any clarification? There being none, are we good? Are we good? Pwede na po tayo. Okay, so for a time check, we still have 4 minutes to go. Pero kung wala na pong tanong, we can end from here. Then like what we said, magbasa-basa na po kayo maigi because your second exam, graded exam or graded quiz is yung under sa microbiology. And when it comes to your full exam, final exam this coming Saturday, I'll be giving you 2 hours. Okay na ba yun sa inyo? 2 hours yung ibibigay ko sa inyong final exam. And, pero kung ayaw nyo, gawin natin 1 oras lang. Ganon. Anong ano nyo? What's the Three pleasure of hours. the body? 3 hours? Sir, 3 hours. Haba-habaan O, na lang sir kaya baka minsan kasi mahina ang signal. 3 hours talaga? Grabe naman nun. Sobrang haba nun ah. So kung 3 hours, ah pwede na 2 hours yun. Alam ko naman, magaling naman kayo eh. No? So, ayun. Sige. Pero kung karamihan sa inyo mag-message sa akin, sabi, sir, 3 hours na lang, then wala akong magagawa, no? Pero kung tahimik naman, isa lang o dalawa lang magsasabing 3 hours, then we will remain as 2 hour exam sa final exam. Okay? Okay. Ah, Okay, classmate, 3 Dabas, hours tayo. Mag-message lahat ha. Dahil 3 hours lahat na. na. oh, yan the suggestion ni How Daryl. many questions, sir? Ano lang, konti lang, 100 lang naman. Sir, mga Parang, 3 hours. parang DOH na po yan, no? Minsan, Sobrang haba na po ng 3 hours sa 100 tanong. mm Tingin ko lang ha. Oh. Sir, pwede po magtanong. Yes, yes, Oliver. Go ahead.
How about po yung nakaschedule na mag-oral practical dyan po sa 29, sir, sa face-to-face po, dyan sa AUSA Jensan. Oh, ang exam nyo 29 po kasi yon. Ang exam starts at 12. So, Okay. agahan nyo, kung sino mauna ng alas 8, simula tayo ng alas 8. Ibig sabihin nun, Okay. maliligo ako na. Alas 6 pa lang, maliligo na ako nun. Okay. Abangan ko na kayo, no? So, whoever comes in first. And by the way, to those who will be taking their face-to-face exam, magdala na kayong model ha, and then complete yung gamit. And then I do not want to evaluate anyone na hindi nakapag-scrub suit. Any color. Basta totoong any color yan, pwede. Sa DOH po, puti dapat, no? Any color basta white. Pero sa AUSA, pwede po any color muna, no? Yung mga suot-suot nyo sa spa, pwede na po yon. Pero ayaw ko po ng naka-civilian attire. Dapat naka-scrub suit. So ano kaya yung any color basta white? Ayun po, any color basta white. Yung DOH po yan, sir. DOH po yan. Any color basta white. Ayan. Okay. So, I think that will be all for today. Alam ko naman, excited naman kayo. No? Ang paalaala po, yung inyo po mga videos, ha, gawin nyo na po habang maaga pa. Kasi po, hindi ko kayo mabibigyan ng final grade at saka final endorsement unless I have all these materials or these videos. At yung video po na gagawin po ninyo, i-upload nyo po sa YouTube at yung isend nyo po sa akin. Huwag nyo pong ilagay sa group chat. No? Kasi sa dami po ng mamaya matabunan po yan. Nakakatakot po yan kasi baka ako sisihin nyo. I-PM nyo sa akin directly. Sabihin nyo, sir, ito po yung aking assignment. Ito po yung video ko po. And then link lang po yung isasubmit nyo. Ha? Huwag kayong magsasubmit sa akin ng buong video, raw video. Kasi po ma-overwhelm yung aking desktop, yung aking computer kasi mabigat po sa hard drive yung ganon. Okay na po? I wouldn't mind na basahin nyo po yung inyong presentation for as long as you do it properly. Huwag nyo naman ipakita yung inyong mga notes habang nagdi-demo kayo, nandun nakasabit. No? Pwede basahin nyo sa malayo, you do it, for as long as synchronize po yung sinasabi nyo po at yung movement. Kailangan meron pong body mechanics, kailangan kaaya-ayang tingnan ha. Kaya kaaya-aya yung pagkilos, hindi yung parang tuod na kamay lang gumagalaw. Kailangan yan, sabayan nyo po pagka sinasabing performance level, ibig sabihin nun talagang for presentation na magandang tingnan ng ating assessor. Okay, so that will be all Sir, for okay today. lang ba, sir, na malate ng konti, sir, yung video, sir? Kasi sa city pa po ako magagawa nun. Wala kasi ako magagamit dito, sir. When you say madidelay, ilang araw madidelay? Bali, sa katapusan, sir, mag-ano din po, mga 1 day or 2 days lang din po siguro. Kaya sa katapusan pa Katapusan, kami magpamuerto. katapusan ng mundo? Ngayong, ano po, ngayong March. Ano ngayon? Katapusan Oo. ng March. Apo. Kasi may Um, extra pa po kasi yung mga bata, wala akong maiwanan. Okay. Sige po, pero take life kayo niyan ha. Pagka late kayo, baka, kasi di ba sabi ko po, nasa Manila na po ako first week of April. Kasi gusto ko po, Mm. masikaso ko na po yung mga requirements. Pero ito po ay Ma- pahabol na malamang po. Mahalaga po yung inyong DOH. If you really would like to have the exam, to take the exam, settle nyo po as soon as possible yung requirements. Pero yung video, to follow po yan. But for as long as I don't receive any video, wala akong i-endorse na document. No? Okay po, sir. Thank you, sir. Pwede nyo na po ipadala yung document sa akin ha. Yung mga application nyo po, pwede nyo na po ipadala sa akin. Yun lang po, kung wala po, hindi kompleto, hindi ko po iaabot kay DOH yung inyong document. Okay? Pwede ko ilagay yung pangalan ninyo for endorsement at pwede ko kayo gawa ng certificate pero pag walang kumpletong document at walang kumpletong payment, no? Alam niyo naman siguro yung pinag-usapan natin dito about that. I will not hand over your document to DOH. Ayun po. No? So, do it early while there is still time. Kasi ang aking panalangin, para pag maaga masilip ni DOH at may discrepancy, may time pa tayong ayusin. Kung may problema man sa mga document, may time pa tayong ayusin. Because if submitted too late, we wouldn't have time to make amends. Baka December na kayo makapag-exam. Baka December na kayo makapag-exam. And then the bad news is
mag-re-enroll uli kayo. Magbabayad uli kayo ng enrollment fee. Although wala ng tuition, no? Enrollment fee, magbabayad kayo uli. So, hassle na po yan. So, habang maaga pa, habang sariwa pa yung ating pag-aaral, then do it, no? Do it. And do it on time. Okay? Sige po. So, wala nang tanong before we have to finally end up our session today. So, kung wala na po, kung mayroon mang concern, habol nyo po sa PM nyo po ako, and then I will try to answer the best as soon as I could.